Sa pamamagitan ng iyong pagkabulag, ay mabubuhay ka gamit ang ikatlo mong mata. Wika ng isang pinuno ng mga babaylan. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Bulag. 47 gulang. Nakatira sa isang maliblib na lugar. Walang kapitbahay. Walang asawa at anak. Nabubuhay akong kasama ang mga iba't ibang uri ng mga hayop. Lahat sila nakapalibot sa akin. Lahat sila kasama ko kahit saan ako magpunta. Lahat ng taong nakakakilala sa akin ay kinamumuhian ako. Simula kasi noong nabulag ako, ay inakala na din nila na isa na rin akong baliw at wala ng kwenta. Dito ko talaga masasabi na ang mga tao ay bulag sa mga nakaraan mo. Mas ulyanin pa sila sa mga matatandang hindi na makaalala. Ito ang mga taong hindi nila maalala at makita ang naging pakinabang mo noong ikaw ay nalalapitan nila para hingian ng tulong. Masasabi ko pang tinalo pa sila ng mga hayop na inalagaan mo, na kahit na anong mangyari sa iyo ay nandyan pa rin sila. Kahit na mabulag ka, mapilay, mabingi, at kahit maparilisa ka pa ay nandyan pa rin sila. Pero kahit ganun ang turing nila sa akin, ay handa pa rin akong tulungan sila. Kikilos ako nang hindi nila alam. Bago pa man kasi ako mabulag ay tumutulong na talaga ako sa mga taong napaglalaroan ng mga elemento. Mga lamang lupa, mga engkantong masasama na sumasamba sa kadiliman. Kahit ang mga aswang ay walang ligtas sa akin noon. Kaya kong gawin ang lahat dahil sa ikatlo kong mata. Hindi ka panipaniwala na magagawa ko ito at may dahilan kung bakit ako nabulag. Dito mo masusubukan kung gaano ka kahalaga sa mga taong nakapaligid sa iyo. Mga taong humihingi ng tulong mo sa oras na sila ay nalalagay sa panganib. Wika ng umaruga at tinuring akong pamilya na pinuno ng mga babaylan. Ano pong ibig niyong sabihin, Amang? Pagtataka kong tanong. Gagawin kitang bulag para malaman mo kung sino ang tapat sa pagkatao mo. Dito mo malalaman kung mahalaga ka sa kanila. Ngunit huwag kang mag-alala dahil mabubuhay kang isang normal na tao. Normal na paningin, normal na pakiramdam. Lahat ng isang normal na pamumuhay ay nasa iyo pa rin. Kahit sabihin mo pang madilim ang dalawa mong mata, pero mas higit pang maliwanag ang ikatlo mong mata dahil may kakayahan kang makakita ng mga bagay-bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mga mata. Mahabang paliwanag sa akin noon. Ito ang kwentong naiwan sa akin ng namayapa kong maestro na si Lorio, aka Bulag. Hindi niya tunay na pangalan. Magandang araw mga ka-Fire Eye Tagalog Horror Stories. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Tilos. Isa ako sa mga disipulo ng kinatatakutang antingero noon na si Bulag. Nakilala ko siya noong ako ay sinubukang lapain ng mga mababangis na nilalang. Mga aswang na hayok sa laman ng tao. Sa edad na 15 ay hindi may pagkakaila na wala pang kalaban-laban sa mga aswang na walang kinatatakutan. Nangyari sa akin ito noong ako ay ginabi sa pag-uwi galing sa paghahanap ng mga alaga naming kalabaw. Malalim na ang gabi pero maliwanag ang bilog na buwan. Tahimik kong binabagtas ang daan pauwi ng bahay. Tiyak ko ring nag-aalala na ang mga naiwan ko sa bahay. Wala akong kamalay-malay noon na sinusundan na pala ako ng sino mang nilalang. Nakatuon kasi ako noon sa aking nilalakaran. Malalim din ang iniisip dahil sa pagkawala ng mga alaga naming kalabaw.
Nang makarating na ako sa mapunong lugar ay bigla na lang akong natigilan nang makita ko ang isang napakalaking aso. Inisip kong normal na aso lang iyon. Sinubukan ko pang itaboy ang aso na iyon pero hindi siya nagpatinag. At dahil sa wala pa akong kaalam-alam tungkol sa mga aswang ay hinayaan ko lang siya. Naglakad ako papalapit sa kanya dahil nakaharang siya sa daraanan ko. Nang biglang umangil ito at akmang susunggaban ako. Nang walang ano-ano'y bigla itong tumalon papalapit sa akin. Nagawa ko pang hampasin niyo ng dala kong maliit na kahoy pero walang epekto sa kanya. Sinubukan kong tumakbo noon pero mabilis niya akong sinunggaban at doon ay napasubsob ako sa lupa. Sinubukan ko pang lumaban pero walang silbi ang lakas ko sa nilalang. Sinusubukan akong sakmalin sa leeg pero mabilis ko naman nasasangga ang bibig nito. Sigaw naman ako ng sigaw noon at nagbabaka sakaling may makarinig at hingian ng tulong. Puro sugat na ang braso ko dahil sa pagsangga ko dito. Bigla naman akong nanghina dahil sa ginawa sa akin ng aswang. Pagkakataon na niyang sakmalin ang liig ko. Malaya na niyang magagawa ang gusto niya. Ipinaubaya ko na din sa kanya ang buhay ko. Ang tanging naiisip ko na lang noon ay ang sisihi ng pagkawala ng mga alaga naming kalabaw. Kung hindi dahil sa kanya ay malamang ay nasa bahay ako at nagpapahinga. Hindi ko sana sasapitin ang ganito. Pikit mata akong nakahiga at nangihina. Hinihingal pa ako noon dahil sa kabang nararamdaman. Ngunit nagulat na lang ako nang bigla itong umangil na parabang nasaktan. Kasabay noon ay ang pagkawala ng mabigat na nakadagan sa katawan ko. Nang imulat ko ang aking mga mata, ay nakita ko ang dalawang asong magkaharap sa isa't isa. Parehas silang umaangil na animoy galit na galit at walang gustong magpatalo. Sa hindi kalayuan, ay nagulat na lang ako nang biglang may nagsalita ng, "Isog, tama na yan. Halika na. Hayaan mo na yan." Wika ng isang lalaki. Saka tumalikod ang isang aso at naglakad sa direksyon ng lalaking nagsalita. Hindi ko nakita ang muka ng lalaki ngayon dahil nakatayo siya sa madilim na parte. Naglakad ito palayo na para bang walang nangyari. May hawak pa itong isang kahoy na para bang tungkod na nagsisilbi niyang gabay sa paglalakad. Habang ang asong kasama niya ay nasa unahan. Tumayo ako at tinawag siya. Ngunit para itong walang naririnig. Sinundan ko siya para magpasalamat. Pero hindi ito tumigil sa paglalakad. Kahit sumulyap sa kinaroroonan ko ay hindi nito ginawa. "Umuwi ka na. Batid kong nag-aalala na ang mga magulang mo. At huwag kang mag-alala. Dahil ligtas ka na sa lugar na ito. Malaya ka nang makakapaglakad pa uwi sa inyo. Sige na." Wika nito habang naglalakad palayo. Hindi ako nagpatinag sa sinabi niya. Nagpatuloy pa rin ako sa pagsunod sa kanya habang nagsasalita. "Hindi po ako uuwi sa amin hanggat hindi po ako nakakapagpasalamat sa inyo ng harapan." Wika ko sa kanya habang naglalakad. "Hindi ko na kailangan ng pasasalamat mula sa inyo dahil walang silbi para sa akin yan. At huwag mong pangarapin na makita ang mukha ko dahil matatakot ka lang." Sagot nito. Dahil sa sinabi niya ay hindi pa rin ako tumigil sa pagsunod dito. Bilang isang binatilyong makulit, hindi ko siya tinigilan. Paulit-ulit din akong nagpapasalamat sa kanya dahil sa mariing pangaral sa akin noon ng mga magulang ko. Huwag na huwag kang makakalimot na magpasalamat sa lahat ng taong nakakatulong sa iyo, anak. Kahit sa mga bagay-bagay na natatanggap mo o nakakamit mo, ay huwag mong kalilimutan ang salitang iyan. Kahit saan ka magpunta ay baunin mo ang katagang salamat.
Dahil malaking kapalit na yan para sa mga taong gumawa ng mabuti sa'yo. Kahit sa ating amang lumika, ay labis itong ikinagagalak. Wika ng aking ama noon na hindi ko kinakalimutan. Matagal ko siyang sinundan. Hindi ko na nga namamalaya na malapit na pala kami sa kubo. Batid kong sa kanya ang kubo na iyon dahil doon ang direksyon ng nilalakad namin. Nang malapit na kami sa kubong iyon ay labis naman ang takot at pagkamangha ang dumaloy sa pagkatao ko. Batid kong lahat ng klaseng mga hayop ay naroon sa kubong iyon. Natatakot ako noon dahil baka dumugin ako ng mga iyon. Ngunit namangha naman ako dahil nang makita ng mga hayop na iyon ang lalaki ay dali-dali itong lumapit sa kanya na para bang nasasabik sa pagdating niya. Kumakawag-kawag pa ang mga buntot nito at tumatalon-talon. Natigil lang ang mga iyon nang itinaas niya ang kanyang kamay at naglakad papasok ng kubo. Hinayaan ko siyang maglakad habang nakatayo ako sa hindi kalayuan. Nakatingin ako sa mga hayop na yon dahil hinahanap ko yung asong sumunggab sa akin kanina sa daan. Pinakatitigan kong mabuti ang mga aso niya, ngunit wala akong makita. Tandang-tanda ko ang itsura ng asong iyon. Itim na itim at kulay pula ang mga mata. Nagtataka ako dahil hindi ko siya makita roon. Sa dinami-dami ng asong naroon, bakit parang siya lang ang wala? Napapaisip ako noon nang bigla siyang nagsalita. Ano pang hinihintay mo? Nandito ka na din naman. Pumasok ka na dito. At wag mo nang hanapin ang nakita mo kanina sa daan dahil hindi yun kalahi ng mga alaga ko. Wika niya habang nakatalikod sa akin at nakatingin sa kawalan. Pagkasabi niya ng mga katagang yon, ay nagsitinginan sa akin ng mga alaga niyang hayop. Nagtataka pa ako noon dahil paano niya nalaman na hinahanap ko yung asong gustong lumapa sa akin. Kinabahan ako ng mga sandaling ngayon, ngunit kahit kinakabahan man ay sumunod na lang ako sa sinabi niya. Nang makalapit ako sa mga hayop na iyon ay bigla naman itong umiwas habang nakatingin sa akin. Umiwas sila na parang binibigyan ako ng daan papasok ng kubo. Nang makapasok ako sa pinakaloob ng kubo ay para akong nakaramdam ng ginhawa sa sarili. Napakagaan ang pakiramdam ko noon na para bang isa akong ibo na malayang nakakalipad. Narinig ko ulit siyang nagsalita habang nakadungaw sa bintana. Marami kang galo sa braso mo. Hugasan mo yan ng tubig at pahira ng langis na nasa lamesa. Kumain ka na din kung nagugutom ka. Saad nito. Nagulat ako sa sinabi niya ngayon dahil hindi ko naman siya nakitang tumingin sa akin. Kaya paano niya nalaman na may mga sugat at galos ako sa braso? Lubos akong namangha sa kanya ng mga oras na yon. Walang pagdadalawang isip na pumunta ako sa kusina at kumuha ng tubig. Agad ko namang binuhusan ang braso ko. Napapangawi pa ako noon dahil sa hapdi ng mga sugat. Pagkatapos kong linisan ang mga sugat ko ay pinunasan ko naman iyon ng sarili kong suot na damit. Pagbalik ko sa kinatatayuan ko kanina ay wala na siya sa bintana kung saan ko siya nakitang nakadungaw kanina. Hinahanap ko siya sa labas ng kubo pero wala siya roon. Tanging mga hayop na nakahiga sa kung saan-saan ang mga nakita ko. Huwag mo na akong hanapin sa labas. Nandito ako sa loob. Ano pa bang kailangan mo? Marami ang pagkain dyan. Kumain ka na lang kung gusto mo. Kung gusto mo nang magpahinga, andyan ang papag. Saad niya. Hinahanap ko siya sa labas, pero nasa isang silid lang pala siya. Magsasalita na sana ako ng mga oras na yon at magtatanong kung nasaan ang mga kasama niya. Ngunit natigilan lang ako nang muli na naman siyang nagsalita. Wala akong kasama dito, maliban dyan sa mga hayop na nakikita mo sa labas. Sambit pa niya.
Paano niyo po nalalaman ang mga sasabihin ko at mga itatanong? Tanong ko dito na sa wakas ay nabigyan ng pagkakataon para magtanong. Manong, salamat po pala sa pagligtas niyo sa akin kanina. Pwede ko bang malaman ang pangalan niyo? Pagtatanong ko ulit dito. Malalim na ang gabi. Magpahinga ka na. Tanging narinig ko mula sa kanya. Umaasa ako noon na sasabihin niya ang pangalan niya. Pero wala siyang tugon. Huminga na lang ako ng malalim at humiga sa papag na gawa sa kawayan. Malalim ang iniisip ko ng mga oras na yon. Iniisip ko na baka nag-aalala na ang mga magulang ko. Marahil sa mga oras na ito ay hindi na sila mapalagay at nangangamba. Lumipas pa ang ilang minuto ay dinalaw na ako ng antok. Hindi ko na din namalayan na nakatulog na din ako dahil sa pagod. Pagsapit ng umaga ay rinig ko na ang ingay sa labas ng kubo. Mga huni ng iba't ibang klase ng mga ibon, tahol ng mga aso, tilaok ng mga manok at kung ano-ano pa. Tumayo na ako sa aking kinahihigaan. Nakita ko naman ang lalaking nakaupo sa upuang gawa sa kawayan. Pagkalabas ko ng kubo ngayon ay nagsalita ang lalaki habang nakatalikod. Gising ka na pala. Magkape ka na muna dyan at mag-almusal. Wika ng lalaki habang nakatingin sa kawalan. Hindi na po. Uuwi na po ako at baka hinahanap na ako sa bahay. Salamat nga po pala ulit sa pagtulong nyo kagabi at sa pagpapatuloy dito sa kubo nyo. Tatanawin ko po itong isang malaking utang na loob. Sana po ay magkita ulit tayo. Saad ko dito at naglakad na pauwi. Hindi ko alam kung nasaang parte ako ng kagubatan ngayon. Pero batid kong makakauwi pa rin ako sa amin. Labis akong nababahala sa aking paglalakad. Natatakot kasi ako na baka makita ko na naman ang asong nakasagupa ako kagabi. Hindi pa ako nakakalayo sa kubo ng lalaki nang marinig kong nagsalita muli ito. Isog. Napalingon ako nang marinig ko ang wika ng lalaki. Lumapit dito ang isang aso. Natatandaan ko ang asong iyon. Dahil iyon ang nakita ko kagabi na sumunggab sa nilalang na gusto akong lapain. Nang makalapit na yung aso sa harapan ng lalaki ay bigla na lang itong tumingin sa direksyon kung nasaan ako. Kinabahan ako nang makitang tumakbo sa kinaroroonan ko ang dalawang aso. Hindi ko batid kung ano ang gagawin ng mga ito sa akin. Kaya inihanda ko ang aking sarili sa kung ano man ang pwede nilang gawin. Lumagad ka na. Hindi ka gagalawin ng mga alaga kong yan. Sasamahan ka ng mga yan hanggang makauwi ka sa inyo. Sige na, umalis na kayo. Wika pa ulit ng lalaki. Tumalikod na nga ako nang sabihin sa akin niyo ng lalaki. Nasa unahan ko ang isang aso. Habang nakasunod naman sa akin yung isa na tinatawag ng lalaki na isog. Nagawa na akong tulungan ng lalaki. Pinatuloy niya na ako sa kubo. Pero hindi ko man lang nakita ang pagmumukha nito. Kahit pangalan ay hindi ko alam. Mataman akong nag-iisip ng mga oras na yon habang naglalakad. Habang ang aso ay palingon-lingon sa akin na para bang gustong sabihin na sumunod lang ako sa kanya. May kalayuan na kami sa kubo ngayon. Tanaw ko na din ang mga bundok sa paligid. Maigi ko ring tinandaan ang mga dinaanan namin. Dahil pumasok sa isip ko na babalikan ko siya pag maayos na ang lahat. Gusto ko siyang puntahan para magdala ng kung ano-ano bilang pasasalamat. Ilang minuto pa ang lumipas ay nakita ko na ang lugar na pamilyar sa akin. Walang mapagsidla ng tuwa ko noon. Pero iniisip ko pa rin ang alaga naming mga kalabaw. Hindi ko alam kung nakita na ba sila ng mga magulang ko.
O baka wala na talaga. Alam ko na ang lugar na kinaroroonan namin ng mga kasama kong aso. Kampante na akong hindi na ako maliligaw at batid ko ring ligtas na sa lugar na yon. Ngunit nagulat na lang ako nang biglang nag-iba ng direksyon ang nilalakaran ng aso. Tinatawag ko pa ito ngunit tumingin lang sa akin na animoy pinapasunod ako. Hindi na ako nagdalawang isip na sundan ng mga ito. Nang makalayo na kami ay laking pagkagulat ko nang makita ko ang mga alaga naming kalabaw. Batid kong hindi pa nakikita ng mga magulang ko ang mga kalabaw na iyon. Dahil mga nakakawala pa ito. Hila-hila pa nila ang maiiksing tali na natitira sa mga ito. Labis akong natuwa dahil sa galak ng makita ang mga ito. Agad ko itong nilapitan para kunin. Nagpasalamat din ako sa mga asong kasama ko. Dahil kung hindi sa kanila ay hindi ko makikita ang mga alaga naming kalabaw. Sa puntong iyon ay agad na akong sumakay sa ibabaw nito. Pagod na din kasi ako at nagugutom. Dali-dali ko na ngang tinungo ang daan pa uwi. Sumama pa noon ang 2 asong alaga ng lalaki. Makalipas ng ilang minuto ay narating ko na ang bahay namin. Wala namang mapagsidla ng tuwa ang mga magulang ko noong makita ako. Umiiyak pa noon ang nanay ko habang papalapit sa kinaroroonan ko. Pagkababa ko sa kalabaw ay agad naman akong niyakap nito. Habang papalapit naman sa akin ang tatay ko habang nakangiti at nagwiwika ng, "Mabuti naman anak at maayos kang nakabalik. Di mo ba alam na halos mamatay na ang nanay mo sa kakaiyak? Halos hindi na din kami makatulog sa pag-aalala sa iyo." Wika ng tatay ko at hinagkan ako ng mahigpit. "Saan ka ba pumunta anak? Nag-aalala kami sa iyo ng gusto. Akala namin kung ano na ang nangyari sa iyo. Ay salamat naman sa Diyos at buhay ka." Saad ng aking ina nang may pag-aalala. "Inay, itay, pwede po bang pumasok muna tayo sa bahay? Doon ko na lang po ikikwento sa inyo ang buong nangyari." Sagot ko sa kanila nang may pagkasabik. Akma na sana kaming maglalakad papasok ng bahay nang matigilan ako dahil naalala ko ang 2 asong kasama ko kanina. "O anak, tara na sa bahay. Hayaan mo muna ang mga kalabaw dyan. Hindi naman aalis yan dyan eh." Wika ng aking ama. "Itay, asa na po yung 2 kong kasamang aso?" Wika ko nang may pag-aalala. "Aso? Anong aso anak? Wala kang ibang kasama anak, maliban dyan sa mga alaga nating kalabaw?" Pagtatakang tanong ng aking ama. "Pero itay, may kasama po ako. Andito pa nga po siya sa harap nyo kanina eh." Pangungulit ko pang saad. "Ay naku anak, tara na nga sa loob ng bahay nang makapagpahinga ka na at makakain na rin. Baka pagod lang yan at gutom. Kaya kung ano-ano ang nakikita mo." Sagot ng aking ama habang naglalakad papasok ng bahay. Nagtataka naman akong sumunod sa tatay ko. Nagpalingalinga pa ako sa paligid dahil nagbabaka sakali akong makita ang 2 asong kasama ko kanina. Pero laking pagtataka ko nang makita ko ang 2 aso sa hindi kalayuan. Nakatingin pa itong parehas habang kumakawag-kawag ang mga buntot. Tatawagin ko pa sana ang mga ito nang bigla naman silang tumalikod at tumakbo palayo. Wala na nga akong nagawa noon kundi sundan sila ng tingin habang nagwiwika ng, "Isog, salamat sa tulong nyo. Sana makita ko pa kayo. Salamat." Wika ko sa kawalan. Pagkabigkas ko ng mga katagang yon, ay nakita kong lumingon ulit ang 2 at kumawag ang mga buntot nito. Labis akong namangha sa 2 aso ngayon.
Habang nakatingin ako sa mga aso na ngayon ay papalayo na, ay bigla namang tawag sa akin ni inay. Dali-dali naman akong tumungo sa loob ng bahay at doon ko nakitang marami ang mga nakahandang pagkain. Tumungo muna ako sa palikuran para maglinis ng katawan. Noong mga oras na yon ay naalala kong may mga sugat at galos pala ako sa braso. Ngunit nang tingnan ko ang mga braso ko ay nanlaki naman ang mga mata ko sa kadahilanang wala man lang akong makitang galos sa mga braso ko. Hindi ako makapaniwala ng mga oras na yon. Binuhusan ko pa ito ng tubig para malaman kung may hapdi akong nararamdaman. Pero wala talaga. Nakakapagtaka naman iyon dahil malalalim ang ibang mga sugat ko noon. Anak, halika na. Lumalamig na ang pagkain. Tawag ng aking ina. Dahil sa mga nasaksiyan ko ay dali-dali naman akong naglinis ng katawan at tinungo ang aking silid para kumuha ng mga damit na pamalit. At doon ay tinungo ko na ang kusina. Kasulukuyan na din silang nakaupo sa harap ng hapagkainan. Nakangiti silang naghihintay sa akin. Umupo na nga ako sa harap ng mesa at ikinuwento ko dito ang mga nangyari sa akin noong gabing hindi ako nakauwi. Nagkwento din ako tungkol sa lalaking tumulong sa akin noong nasa bingit ako ng kamatayan dahil sa nilalang na gusto akong lapain. Nagkatinginan sa isa't isa si nanay at tatay. Nagtataka sila sa sinabi ko. Ayon sa ekspresyon ng mukha nila, batid kong may pagtataka at pagkagulat sila sa kanilang pagmumuka nang marinig ang kwento ko. Anak, sinong lalaki ang sinasabi mo? Nakita mo ba ang pagmumuka niya? Alam mo ba yung pangalan niya? Anong itsura niya? Sunod-sunod na tanong ng aking ama nang may pagkatakot sa pagmumuka. Hindi ko po alam ang pangalan niya, itay. Maging ang pagmumukha niya ay hindi ko din nakita. Ang natatandaan ko lang sa kanya, mahaba ang buhok, may dalang kahoy na ginagawa niyang tungkod. Tapos, maraming alagang hayop. Iba-ibang klaseng hayop ang alaga niya. Yung sinasabi ko sa inyong aso na kasama ko kanina, alaga niya yon. Mahabang pagpapaliwanag ko sa kanila. Diyos ko anak, nakita mo siya at tinulungan ka? Wika ng aking itay. Ayon sa aking ama, na ang lalaking sinasabi ko ay milya-milya ang layo ng tinitirhan nito sa aming baryo. Ayon pa sa kwento ng aking lolo na ama ni tatay, na ang lalaki daw na iyon ay matagal nang nabubuhay. Hindi pa daw ipinapanganak ang aking lolo ay ganap na daw iyong tao. Noong kapanahunan pa daw ng aking lolo ay madalas hingian daw ng tulong ang lalaking iyon. Dahil noong mga panahon na iyon ay walang tigil sa pananalanta ng mga elemento at mga engkanto sa aming lugar. Maging ang mga aswang ay wala ring tigil sa pagbibiktima ng mga tao. Sinasakop na daw noon ang aming baryo ng mga aswang. Ngunit dahil sa tulong ng lalaking iyon, ay natigil ang kaguluhan sa aming lugar. Dagdag pa ng aking ama, noong nabubuhay pa daw ang aking lolo, ay madalas daw niyang makita ang lalaki. Kinawiwilihan pa daw iyon ng mga tao dito sa aming lugar. Ngunit nang makalipas daw ng isang buwang pananahimik ng lalaki, ay nagulat na lang daw ang mga tao sa pagbabalik nito. Dahil nang bumalik daw ito ay isa ng bulag. Wala na daw ang itim na mata ng lalaki. Puro puti na lang daw ang kulay nito at may napakaliit na bilog sa gitna. Inakala ng mga tao sa baryo na wala nang kakayahang makatulong sa kanila ang lalaki dahil sa pagkabulag, kaya labis itong kinamuhian ng mga tao.
Inakala din nilang isa na itong baliw dahil sa kung ano-ano na ang mga sinasabi. Ayon pa sa kanila na magsilikas na daw ang mga tao, magsipasok sa bahay, wala nang lalabas pagsapit ng gabi. Ganyan daw ang madalas na sinasabi ng lalaki. Pero dahil nga sa bulag na ito, ay hindi pinaniniwalaan ng mga tao ang sinasabi. Sabi-sabi pa ng mga tao sa baryo na bakit daw siya paniniwalaan. Bulag naman daw siya kaya paano niya masasabing nanganganib ang kanilang nayon. Dahil sa bulag na daw itong lalaki at hinihinila ang baliw, ay unti-unti na nila itong itinataboy at kinamumuhian. Wala nang gustong kumausap, wala nang gustong lumapit, at madalas pa siyang pagsalitaan ng masasakit. Ngunit hindi nila alam na noong sinasabi niyang wala nang lalabas pagsapit ng gabi, ay iyon na daw sana ang huling buhay ng mga tao. Dahil noong pagsapit daw ng gabi ngayon, ay nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga aswang, itim na engkanto at mga elemento kontra sa grupo ng bulag na lalaki. Ang mga kasama noon ng lalaki ay mga babaylan na kumupkup sa kanya noong bata pa daw ito. Namatay daw kasi ang mga magulang nito dahil sa mga aswang at masasamang engkanto. Nakita daw ng mga babaylan ang lalaki na noon ay musmos pa lang. Kaya kinuha nila ito at kinupkop at itinuring na pamilya. At dahil sa nagiging binatilyo na ito, ay unti-unti na daw itong sinasanay ng mga babaylan na hindi nagtagal ay naging isang malakas na antingero na tumutulong sa amin noong sinasalanta ng mga aswang at engkanto ang aming lugar. Noong ikwento sa akin nila tatay ang nangyari sa lalaki, ay naawa ako at namangha. Napaisip din ako noon, dahil kung sa kasagsagan pa ng lolo ko ay nabubuhay na iyong lalaki, ibig sabihin, napakatanda na nito. Dahil ang lolo ko ay namatay sa edad na 70 at si tatay ay may katandaan na din. Ang ibig sabihin ay sobrang tanda na ng lalaki ngayon. Pero imposible dahil hindi halata sa pangangatawan at kilos nito ang katandaan. At dahil sa mga nalaman ko ay natigilan ako sa aking kinauupuan. Nagkaroon na din ako ng pagnanais na makita muli ang lalaki ngayon. Gusto ko ding masilayan ang pagmumukha nito. Nang mga oras na yon, ay nagpaalam ako sa aking mga magulang na tutungo na ako sa aking silid. Maaga pa naman ang mga oras na yon. Pumasok na ako sa aking silid habang ang mga magulang ko ay nagliligpit ng mga pinagkainan. Humiga ako sa aking papag at iniisip yung lalaki. Malaki ang pagnanais kong bumalik at makita uli ang lalaki. Ngunit paano? Kung sa sinasabi ng tatay ko na milya-milya ang layo ng tinitirhan nito. Pero sa isip ko na parang ang lapit lang ng kubo nito. Dahil noong umalis ako sa kubo nito ay mabilis kong narating ang bahay namin kasama ang 2 asong alaga niya. Dahil sa isiping iyon ay nakatulog ako nang hindi ko namamalayan. Nasa kalagitnaan na ako noon ng aking pagtulog nang pumasok sa panaginip ko ang lalaki. Parang mayroon siyang gustong iparating sa akin sa panaginip ko. May itinuturo ito sa akin pero hindi ko alam kung anong klase iyon. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng ingay mula sa labas. Nawala na din ang lalaki sa panaginip ko at doon ay nagising ako dahil sa katok ng nanay ko sa pintuan ng aking silid. Bumangon ako mula sa aking pagkakahiga. Pupungas-pungas pa ako ng aking mga mata noon. Tumayo ako at tumungo sa labas.
Nakita kong maliwanag na at mataas na ang sikat ng araw. Ang buong akala ko noon ay saglit lang akong nakatulog. Kaya tinanong ko si nanay kung anong oras na. Sinabi niyang umaga na at hindi na ako nakakain ng hapunan. Nagtaka pa ako noon dahil ang buong akala ko ay saglit lang akong natulog. Pero hindi pala. Nagtungo ako sa kusina para maghilamos at magsipilyo. Naalala ko naman ang mga alaga naming kalabaw dahil nakasanayan ko na ang ganoong estado. Tuwing umaga kasi ay ako ang naatasang mag-alaga doon. Siya nga pala anak, ikaw na lang kumuha ng isang kalabaw na naiwan sa pastulan. Dahil ginamit ng ama mo yung isa. Wika ng aking ina habang nagbibigay ng pagkain sa mga alagang baboy. Saan ho pumunta si tatay? Sagot ko naman. Abay pumunta sa bayan. Mamimili daw siya ng mga kakailanganan natin dito sa bahay. Sagot pa niya. Ganun po ba? Sige po. Maikling sagot ko sa kanya. Nang matapos ako sa ginagawa ko sa kusina ay nagtimpla na lang ako ng kape. Maya-maya pa ay tumungo ako sa balkonahe. Pagkarating ko sa balkonahe ay nakita ko ang alaga naming aso. Bigla ko namang naalala yung alagang aso ng lalaki. Isog? Nakabalik na kaya sila? Wika ko sa aking isipan. Nakatingin ako sa kawalan habang iniisip ang mga nangyari noong nakaraang araw. Labis ang pagnanais kong makabalik sa kubo ng lalaki. Ngunit imposible. Isa pa, hindi ko naman alam kung ano ang pwedeng mangyari sa akin. Makalipas ang ilang minuto, ay nagulat na lang ako nang biglang nagsalita ang aking ina. Anak, tila yata napakalalim ng iniisip mo ah. May bumabagabag ba sa'yo? Pagtatanong ng aking ina. Wala naman po inay. Iniisip ko lang po yung lalaking tumulong sa akin. Sagot ko naman dito. Mabilis lumipas ang mga oras. Mataas na ang sikat ng araw. Kaya naisip kong kunin ang isa naming kalabaw para isilong sa malilim na lugar. Naglalakad ako noon patungo sa kinaroroonan ng kalabaw. Ngunit nagulat na lang ako nang makita ko yung dalawang asong alaga ng lalaki sa di kalayuan. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng mga iyon sa lugar na yon. Tinawag ko pa iyon para lumapit pero tanging tingin lang ang ibinato nito sa akin. Nagtataka man pero lumapit ako dito. Maya-maya pa ay naglakad dito palayo sa akin. Ngunit tumingin ulit ito at naglakad. Batid kong may gusto itong ipahiwatig. Kaya napagpasyahan kong sundan ito. Hindi ko namamalaya na malayo na pala ang nalalakad namin. Bigla akong natigilan nang makita ang lugar. Labis akong nagulat dahil ang lugar na kinaroroonan ko ay papunta sa kubo ng lalaking tumulong sa akin noon. Labis naman ang tuwang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Dahil muli ko na namang makikita ang lalaki. Marami akong katanungan para sa kanya. Gusto ko ring malaman kung ano ang dahilan niya kung bakit naroon siya nakatira sa liblib na lugar. Lumilipas ang bawat minuto at palapit na din ako ng palapit sa kubo ng lalaki. At sa puntong iyon ay tanaw ko na ang kubo niya. Labis ang galak ko ng mga sandaling iyon. Nasa bukana na ako ng kubo noon nang magwika ang lalaki. Batid kung gusto mong bumalik sa lugar na ito. Kaya pinasundo kita sa mga alaga kong aso. Halika, tumuloy ka. Wika ng lalaki habang nakatalikod sa akin. Magandang araw po Manong. Ngunit paano nyo nalaman na
Gusto kong bumalik dito. Sagot ko dito nang may pagtataka. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto mong malaman ang pagkatao ko, hindi ba? Saan niya dito? May kakayahan akong basahin ang nasa isip ng tao. At tama ka sa iyong inaakala. Bulag nga ako, pero may kakayahan akong makakita. Kung gusto mong malaman ang buong kwento ng buhay ko, pwede kang manirahan dito para maisalaysay ko sa iyo ang buong istorya. Pero paalala ko lang, sa bawat araw na pananatili mo dito, ay iba't ibang nilalang ang makikita mo at masasaksiyan. Mahabang paliwanag niya sa akin. Doon ko na din nalaman ang pangalan niya. Maging ang kanyang pagmumuka ay nasilayan ko na din. At tama nga siya sa sinabi niya noong una ko siyang makita. Dahil sadyang nakakatakot ang itsura ng mga mata niya. Hindi ko maipaliwanag ang itsura ng mga mata niya ngayon. Pero habang tinititigan mo ng matagal ay parang gumagaan ang pakiramdam mo. At doon ko nalaman ang lahat ng kwento ng buhay niya. Mula sa pagkupkup sa kanya hanggang sa maging antingero. Maging ang pagkamatay ng mga babaylang kumupkup sa kanya ay naikwento niya rin. At ang pinakamatindi pa roon ay ang mga alaga niyang hayop. Sinabi niya kasi noon na ang mga alaga niyang mga hayop ay mula pa sa kanununuan ng angka ng pinagmula ng mga babaylan. Ito rin ang nagsisilbi niyang gabay sa lahat ng oras. At ang mga alaga niya ngayon ay hindi lang basta-basta hayop. May mga abilidad raw itong pumatay ng iba't ibang uri ng mga nilalang ng dilim. Lumipas ang mahabang panahon. Hindi na ako nakabalik sa aming baryo. Hindi ko na din alam kung ano na ang nangyari sa mga magulang ko. Sa mahabang panahong pananatili ko roon, ay isa na din akong ganap na antingero. Naging maestro ko siya noon. Ang buong akala ko ay ganun-ganun lang kadali ang maging kagaya niya. Sobrang dami kong dinanas na sakripisyo at paghihirap. Ngunit sa kabila ng lahat ay nalampasan ko naman ang mga iyon. May mga napapaslang na din akong masasamang elemento. Maging ang mga aswang ay wala ring ligtas sa akin noon. At sa paglipas ng panahon ay unti-unti na ding nangihina ang naging maestro ko. At hindi nagtagal ay namatay ito. Ang mga alaga nitong mga hayop ay nasa pangangalaga ako na ngayon. At ako na ang pumalit sa kanya sa naiwan niya dito sa mundong ibabaw. Ako na ang nagpapatuloy sa mga naiwan niyang responsibilidad sa mga tao. Tumutulong ako ng walang ibang nakakaalam, kundi ang mga alagang hayop na iniwan niya sa akin sa pangangalaga ko. At ito, ang mga alaalang iniwan niya na hinding-hindi ko makakalimutan. Na pinamagatang antingerong binulag ng pinunong babaylan. Muling magpapatuloy ang mga kwento ko para sa mga susunod na haharaping laban mula sa mga aswang, engkanto, elemento at kung ano-ano pa. Muli, sana'y subaybayan niyo pa ang mga susunod na kwentong ibabahagi ko. Lubos na nagpapasalamat. Tilos. Yun lang. Salamat.